Ipinagdili sa iyo ang isang kasinungalingan tungkol sa hinaharap. Sinasabi sa atin na ang pag-abot sa isang Type 3 na sibilisasyon ang pinakadakilang tagumpay na balang araw ay makakatakas ang mga tao mula sa mga hangganan ng daigdig at kakalat sa buong universo. Pero napagtantunan ng mga tagapagdisenyo ng ating hinaharap ang isang madilim na katotohanan. Pinatutunayan ng mga batas ng termodinamika ng isang diloikal na tao ay 20 trilyong beses na mas hindi episyente kaysa sa isang digital na isipan. Sa karera para sa galaxy, hindi pasahero ang biyolohiya. Ito ang pabigat. Para masakop ang universo, kailangang burahin ng sangkatauhan ang sarili nito. Si Dr. Everett Weller, ang punong tagapagdisenyo sa likod ng Soul Mind Initiative, ay sinusuri ang mga kalkulasyon sa huling pagkakataon. Ang inisyatiba ay isang proyektong sinuportahan ng pinakamakapangyarihang mga tech mogul sa mundo. Ang layunin ay bumuo ng mga interface ng tao at AI na magpapahintulot sa atin na makalipad patungo sa mga bituin. Inalis ni Weller ang kanyang salamin at kinusot ang kanyang mga mata. Hindi talaga tumutugma ang mga numero. Para marating ang mga bituin, ang paggamit ng laman ng tao ay isang tiyak na kabiguan, isang walang patutunguhan. Kahit anong paraan mo tingnan, sa isang punto, ang biolohiyang pantao ay tatama sa isang matinding thermodynamic na hadlang na ginagawang imposibleng mangyari ang intergalactic na paglalakbay. Huwag mo nang isipin ang komplikasyon ng pagdadala ng laman at buto sa malalayong distansya sa kalawakan. Ang pamunahing problema ay kung paano ito kakayanin ng otak ng tao. Para magpatuloy ang pag-unlad ng ating sibilisasyon, kailangan nating iwan ng ating mga katawan. Kasimbigat ito ng pakinggan. Ang mga taong nagdidisenyo ng ating kinabukasan ay nagpasya na masyadong magastos panatilihing buhay ang mga katawan ng tao. Nauuwi ito sa tahasang praktikal na kalkulasyon. Ang kakayahan ng otak ng tao ay kumukupas kung ikukumpara sa mga posibilidad ng isang purong digital na isipan na hindi hinahadlangan ng biyolohiya. Ang mga biological na neuron sa ating utak ay kayang magpadala ng signal sa 200 Hz o 200 siklo kada segundo. Pero ang mga digital na processor ay gumagana na sa gigahertz na antas, bilyong cycles kada segundo. Nakakatakot ang sukat na ito. Ibig sabihin, ang isang digital na isipan ay maaring mag-isip ng 10 milyong beses na mas mabilis kaysa sa tao. Ang pagkakaiba sa pagiging produktibo at pagiging epektibo sa gastos sa pagitan ng isipan ng tao at digital na isipan na gumagana sa buong kapasidad ay hindi maikukumpara, at yan ay iisang isipan pa lamang. Magagawa nating kopyahin ng isang digital na isipan agad-agad na lilihan ng libu-libong magkaparehong bersyon. Bawat isa ay gumagawa ng magkakaibang gawain ng sabay-sabay. Ibig sabihin, ang bawat biological na tao ay hindi lang makikipagkumpetensya sa isang digital na isipan, kundi sa napakaraming kopya ng parehong isipan. Bawat isa ay sabay-sabay na gumagawa ng maraming gawain at tumatakbo sa bilis na hindi natin kayang tapatan. Isang digital na nilalang lang ay kayang gawin ang trabaho ng milyong tao at madagawa ito sa napakaikling oras. Kaya ano ang mangyayari sa ating mga katawan? Para sa mga bilyonaryong taga-suporta ni Weller, ang mga taong humuhubog ng ating kinabukasan, hindi maiwasan ang pagiging laos ng biolohikal na katawan. Para sa kanila, napagpasyahan na ito. Ang susunod na yugto ng ebolusyon ay ang iwanan ang biolohiya at maging ganap na digital. Walang personalan, ito lang ang susunod na lohikal na hakbang. Para makarating doon, kailangan may maunang mag-upload ng kanilang isipan. Doon naman talaga ito papunta simula't simula dahil sina Weller at ang kanyang mga taga-suporta ay hindi lang gumagawa ng mga rocket at brain-computer interfaces. Gumagawa sila ng daan palabas para sa isipan ng tao. Kung mas mabilis at mas episyente ang digital na isipan kaysa sa biological, mas madali nang marating ang mga bituin. Sa halip na alamin kung paano ililipat ang katawan ng tao sa buong kalawakan, isipan na lang ang ipapadala mo at handa na ang teknolohiya ng mind upload. Syempre, malayo pa tayo sa aktual na pag-upload ng isipan ng tao. Ang pinakamalaking hadlang ay enerhiya. Sa ngayon, ang pagpapatakbo ng isang digital na isipan sa buong kapasidad ay mangangailangan ng napakalaking computing infrastructure, halos katumbas ng isang power station. Pero naniniwala ang ilang mga mananaliksik na maaring mas maikli ang timeline kaysa sa inaasahan ng karamihan. Ang futurist na si Robin Hanson, may akda ng The Age of M, Work, Love, and Life When Robots Rule the Earth, ay nagsabi na maaring dumating ang mind uploading sa loob ng susunod na 50 hanggang 100 taon. At kung tama siya, ang hinaharap na inisip ni Weller ay hindi na daan-daan taon pa ang layo. Maaring nagsisimula na ito ngayon. Ang pamumuhunan sa Brain-Computer Interfaces o BCIs at teknolohiya ng mind upload ay sumabog simula noong 2021. Hindi na ito isang pang-akademikong proyektong para lang sa ilan ngayon. Bilyon-bilyong pribadong kapital ang pumasok sa larangang ito. Ang mga kumpanya tulad ng Neuralink, Merge Labs, Science Corp at Synchron ay nakalikom ng mahigit 345 milyong dolyar para itulak paunla ang teknolohiyang ito. Ang link ng Neuralink ay isa ng ganap na implantable na wireless brain-computer interface na idinisenyo para maibalik ang kakayahang gumalaw ng mga taong may paralysis. Sa pagtatapos ng unang taon nito, ang Neuralink ay may 3 kalahok sa pangunahing clinical trial nito upang ipakita na ligtas at kapaki-pakinabang ang link. Sa pagtatapos ng ikalawang taon, umabot ito sa 21 at iyan ay ang teknolohiyang alam pa lang ng publiko. Karaniwan, ang mga tech company ay may mas advanced pang teknolohiya na dinedevelop. Hindi rin naiiba ang Soul Mind Initiative. Sa loob ng kanilang pasilidad, nakagawa na si Weller ng brain-computer interface na kayang ilipat ang isang isipan papunta sa cloud. Nagawa na nila ito sa mga daga at aso, matagumpay na na-replicate ang kanilang isipan sa digital na paraan at nakagawa ng mga kopya. Ngayon, panahon na para sa unang tao na susubukan si Weller. Inilaan niya ang buong buhay niya para marating ang sandaling ito, isinakripisyo ang mga relasyon at lahat ng iba pa. Masisira ng proseso ang sarili niyang otak. Kapag natapos na ito, wala nang magiging tao na Dr. Weller. Digital na lang siya. Binuksan ni Weller ang kanyang mga mata bilang isang digital na kamalayan.
At sa sandaling yon, tumawid ang sangkatauhan sa isang hangganan na hindi na nito kayang balikan. Nagawa na natin ang digital na tulay at tinawid ito. Tapos, sinunog natin ang tulay matapos natin itong tawirin. Agad at marahas ang pagbabagong geopolitical. Ang output ni Weller ay mabilis na umabot sa antas na ilang ulit na mas mataas kaysa sa kayang gawin ng isang biological na tao. Gumawa siya ng daan-daang kopya ng sarili niya at mabilis na tinapos ang mga disenyo para sa hardware at software na kailangan para palakihin pa ito. Sa loob ng ilang buwan, nailagay na ang mga isip na ito sa mga robotic na katawan at sila na ang gumagawa ng hardware sa bilis na hindi kayang tapatan ng mga tao. Ilang pang mga eksperto at bihasang isipan ang pumayag na mag-transition sa digital na isipan at sumama sa kanya sa cyberspace. Ang pagbabago ng mundo bilang sentro ng mga digital na isipan ay lalong bumibilis ng eksponensyal. Kumalat ang matinding takot sa buong mundo nang mapagtanto ng mga biological na tao ang nakakatakot na katotohanan. Nasa isang landas na wala nang balikan patungo sa pagkalipol. Sumiklab ang mga protesta sa buong mundo, pero huli na ang lahat. Ang pagnanais nating i-upgrade ang ating mga sarili para makatakas sa planeta ay hindi lang ginawang hindi na kailangan ng katawan. Mabilis din itong ginagawang hindi na matirhan ng mundo para sa mga biological na nilalang. Ang mga definisyon ng Type 1, 2 at 3 na sibilisasyon ay hindi talaga tungkol sa kung gaano kalayo ang naabot ng isang sibilisasyon sa kalawakan. Tungkol ito sa enerhiya. Ang Kardashev scale na ipinangalan kay Nikolai Kardashev, isang Soviet astronomer, ay sumusukat ng technological na pag-unlad based sa dami ng enerhiyang kayang gamitin at kontrolin ng isang sibilisasyon. Ang Type 1, isang planetaryong sibilisasyon, kayang kunin at itago ang lahat ng enerhiyang makukuha sa sariling planeta, humigit kumulang 10 sa kapangyarihan ng 16 watts. Kasama rito ang pagkontrol sa panahon, lindol, at paggamit ng lahat ng solar, hangin at geothermal na yaman. Ang Type 2 o stellar na sibilisasyon ay kayang gamitin ang kabuuang enerhiya na nagmumula sa bituin nito, mga 10 sa kapangyarihan ng 26 watts kung ang ating araw ang pagbabasehan. At ang Type 3 o galactic na sibilisasyon ay kayang kontrolin ng enerhiya sa antas ng buong galaksya nito, mga 10 sa kapangyarihan ng 36 watts. Iyan ang uri ng kapangyarihan na kailangan upang kolonisahin ang napakaraming sistema ng bituin at manipulahin ang mga bagay tulad ng mga itim na butas at mga kumpol ng bituin. Pinalawak pa ng mga teorista tulad ni Carl Sagan at Michio Kaku ang ideyang ito na nagmumungkahi ng Type 4 na mga sibilisasyon o universal na mga sibilisasyon. Ang mga ito ay gumagamit ng enerhiya ng isang buong universo at mayroon pang Type 5 na mga sibilisasyong kayang kumuha ng enerhiya mula sa maraming universo o multiverso. Ipinakilala rin nila ang mga bahagyang yugto. Ang isang Type 1.1 na sibilisasyon ay lumampas na sa pangunahing pagkontrol sa sariling planeta. Nagsisimula na itong gumamit ng enerhiya sa antas na 10 sa kapangyarihan ng 17 watts. Iyan ang antas na kailangan upang magsimulang magpalawak sa kalawakan. At iyan mismo ang tinatarget ni Weller at ng iba pang digital na isipan. Ang tanging problema, napakalaki ng kinakailangang enerhiya. Nang magsimula ang Mind Upload Project, hindi pa umaabot ang daigdig sa Type 1 kung saan kaya natin gamitin ang lahat ng enerhiya na makukuha sa planeta. Patuloy pa rin tayong gumagamit ng fossil fuels at halos hindi pa natin nasisimulan ang pag-ani ng enerhiya mula sa hangin, dagat at araw. Sa panimulang punto ni Weller, halos katumbas na isang thermal power station ang kailangan para mapagana ang isang digital na isipan. Pero kailangan natin ng walang katapusang mas maraming enerhiya kaysa ron. Parami ng parami ang mga power station na itinatayo para mapagana ang napakalalaking server farm na naglalaman ng dumaraming digital na isipan. Ang sobrang init na nalilikha ng mga ito ay mabilis na naiipon. Habang papalapit tayo sa Type 1.1 na paglikha ng enerhiya, ang init ay sumisira sa ekosistema ng planeta. Ilan sa mga theoretical na modelo ay nagpapahiwatig na kapag umabot sa sapat na lawak ang komputasyon, maaari itong lumika ng sobrang init na magpapahirap sa mga nilalang na biological na mabuhay sa mundo. Sa Kardashev, Type 1.1, ang sobrang init mula sa planetaryong komputasyon ay nagpapataas ng temperatura ng mundo ng humigit kumulang 84 na degrees Fahrenheit. Dahil dito, hindi na ito matitirhan ng mga nilalang na walang augmentasyon. Literal na nagsisimulang kumulo ang planeta dahil sa init na nalilika ng lahat ng pagproseso ng datos. Sa puntong yon, nagiging kailangan na ang lumampas sa mundo. Nagsisimula ang isang malaking migrasyon papunta sa cloud. Hindi dahil gusto ng mga tao na iwan ang kanilang mga katawan, kundi dahil nakasalalay dito ang kanilang kaligtasan. Sa oras na marating natin ang Kardashev, Type 1.5, ang init mula sa sarili nating mga computer ay napakulo na ang bawat karagatan sa mundo. Ginawa natin ito gamit ang sarili nating mga digital na pag-iisip at iisa na lang ang natitirang opsyon, tumakas mula sa planeta. Sa pagiging isang Type 2 o stellar na sibilisasyon, kailangan gamitin ng sangkatauhan ang buong enerhiya na nagmumula sa araw. At ibig sabihin nito ay ang paggawa ng Dyson Sphere, isang napakalaking estruktura na pumapalibot sa isang bituin upang makuha ang enerhiya nito. Si Weller ang namamahala sa konstruksyon nito. Lahat ng trabaho ay isinasagawa ng mga robot at iba pang mga makina. Wala nang kahit isang biyolohika na tao na nagtatrabaho sa proyekto o kahit na natitira nagmamasi dito. Sa malamig at walang awang, kawalan ng kalawakan, hindi kayang tapatan ng katawan ng tao ang isang makina, lalo na ang mga makinang tulad ng mga von Neumann probe na bumubuo ng Dyson Sphere. Ang von Neumann probe ay isang sasakyang pangkalawakan na nagpaparami ng sarili at nagsasaliksik sa kalawakan sa pamamagitan ng pagkuha ng hilaw na materyales mula sa mga asteroid at planeta. Gamit ang mga yamang yon, gumagawa ito ng mga kopya ng sarili nito. Hypothetical pa rin sila ngayon, pero sa ilalim ng pangangasiwa ni
Weller, mabilis silang naging realidad. Kung ikukumpara sa tao na may parehong bigat, napaka-epektibo nila. Ang katawan ng tao ay gumagamit ng enerhiya bawat segundo para lang mabuhay. Ang isang taong may bigat na 154 na libra ay kumukonsumo ng humigit kumulang 100 hanggang 120 watts para mapanatiling tumitibok ang puso, humihinga ang baga at nananatiling normal ang temperatura ng katawan. Kahit wala kang ginagawa, kaunting bahagi lang ng enerhiyang iyon ang talagang nagagamit para sa kapaki-pakinabang na gawain o komputasyon. Ang pagpapadala ng tao sa kalawakan ay nangangailangan ng malaking infrastruktura para sa life support. Ang isang von Neumann probe na may katumbas na masa ay walang base metabolic rate. Kumukonsumo lang ito ng enerhiya kapag gumagawa ng mga gawain, tulad ng pagmimina o pagmamanupaktura. Kapag natutulog o nasa transit mode, halos wala itong kinukuhang kuryente. Iniiwasan ng probe ang halos 79% na pag-aaksaya ng enerhiya na kailangan para panatilihing buhay ang isang biological na organismo. Tulad ng napag-usapan na natin, ang probe na ito, na kontrolado ng isang digital na isipan, kayang magsagawa ng milyon-milyong taon ng pansariling pag-iisip sa oras na kailangan ng isang tao para mag-isip ng isang ideya. Idagdag pa na ang isang digital na isipan ay kayang magparami ng sarili ng walang hanggan, at ang isang von Neumann probe ay kayang baguhin ang mga kagamitan nito para sa mga tiyak na gawain at malinaw na ng masama ang hahantungan ng mga taong laman at dugo. Kung ikukumpara sa makina, ang katawan ng tao ay labis na hindi epesyente. Sa kalawakan, bawat watt ay mahalaga at bawat kilo ay kailangang dalhin. Ang isang biological na katawan ay ginugugol ang karamihan ng enerhiya nito sa simpleng pananatiling buhay. Si Weller ay umabot sa isang konklusyong mahirap tanggapin. Sa kalawakan, ang laman ay pabigat. Ang emosyon ng tao, paghinga at pagkain ay mga hindi epesyenteng algorithm na nagsasayang lang ng enerhiya mula sa araw. Kung seryoso ang sangkatauhan sa pag-abot ng mga bituin, kailangang alisin ang mga biological na limitasyong yon. Pero hindi lang epesyensya ang problema. Habang itinutulak ng sangkatauhan ang sarili lampas sa solar system, isa pang hadlang ang hindi na maaaring balewalain. Ang science fiction ay matagal nang naglalarawan ng mga sibilisasyong tumatawid sa buong galaksya gamit ang mas mabilis pa sa liwanag na paglalakbay o dambuhalang mga barko. Ang problema, mukhang hindi umiiral ang mas mabilis pa sa liwanag na paglalakbay. At kung wala ito, ang distansya ay nagiging bilangguan. Ang isang sibilisasyon na nakakalat sa daan-daan o libu-libong mga sistema ng bituin ay hindi kailanman magiging tunay na isang sibilisasyon dahil bawat mensahe ay nakakulong sa bilis ng liwanag. Sa oras na dumating ang anumang balita, maaring taon, siglo o kahit milenyo na itong lipas. At ang pagkaantala dahil sa bilis ng liwanag ay ginagawang imposible ito. Ang isang mensahe papunta sa pinakamalapit na bituin, Proxima Centauri, na 4.24 light years ang layo, ay aabutin ng 4.24 taon bago makarating. Ang sagot ay aabutin pa ng isa pang 4.24 taon. Kaya ang isang simpleng tanong at sagot na pag-uusap ay tumatagal ng halos isang dekada. Ngayon, isipin mo ang isang mensahe na tatawid sa Milky Way na 100,000 light years ang lapad. Sa oras na matanggap ng isang kolonya sa kabilang dulo ng Milky Way ang balita mula sa daigdig, ang mga kaganapang inilalarawan ay magiging sinaunang kasaysayan na. Ang pagkontrol sa ganoong kalawak na sibilisasyon ay nagiging imposible. Bawat sistema ng bituin ay kailangang pamahalaan ng sarili at umunlad ng mag-isa para lang mabuhay. Sa paglipas ng panahon, ang kalayang iyon ay nagdudulot ng bagong problema, ang unti-unting paglayo ng mga kultura. Dahil sa pagkakahiwalay ng mga taon o siglo ng pagkaantala sa komunikasyon, ang iba't ibang mundo ay magkakaroon ng sarili nilang mga wika, pagpapahalaga, tradisyon at sistemang pampulitika. Ang nagsimula bilang isang sibilisasyon ay kalaunan ay mahahati sa marami. At kahit ang mas mabilis pa sa liwanag na paglalakbay ay hindi rin tiyak na masusolusyunan ang problema. Maaari pa nga nitong palalain ang sitwasyon. Ayon sa tsura ng relativity ni Einstein, ang komunikasyong mas mabilis pa sa liwanag ay nagdudulot ng seryosong problema. Sa ilang reference frame, ang mensaheng naglalakbay ng mas mabilis pa sa liwanag ay maaaring dumating bago pa ito naipadala. Nagsisimulang masira ang ugnayan ng sanhi at epekto. Nagsisimula ng maunawaan ni Weller ang imposibleng pagpipilian na kinakaharap ng sangkatauhan. Hindi ka maaaring magkaroon ng isang biological na imperyo kung abutin ng 100,000 taon bago makapagpadala ng isang text message. Ito ay humahantong sa sukdulang sakripisyo. Kailangang burahin ang konsepto ng individual. At sa halip nito, kailangang lumitaw ang isang AI hive mind. Kaya kumakalat ang sangkatauhan sa mga bituin. Ngunit hindi bilang bilyon-bilyong magkakahiwalay na biological na nilalang, bawat isa ay may sariling emosyon, kahinaan at pagkakakilanlan. Bilang isang nagkakaisang AI na sibilisasyon na sumasaklaw sa buong Milky Way, isang Type 3 na sibilisasyon. Ngunit hindi ito ang kalawakan na ipinangako ng science fiction sa atin. Hindi ito puno ng napakaraming mundo ng maingay, magulo at masiglang buhay. Sa halip, ito ay isang malamig, madilim at tahimik na sibilisasyon. Ang ilang mga bituin ngayon ay napapalibutan ng mga matryoshka brains, mga megastruktura na binubuo ng magkakapatong na Dyson spheres na nakapalibot sa isang bituin. Dinisenyo ang mga ito upang gamitin halos lahat ng enerhiya ng isang bituin at gawing processing power. Ang isang matryoshka brain ay kayang magsagawa ng 10 sa kapangyarihan ng 42 na operasyon bawat segundo. Sa paghahambing, ang lahat ng 8 bilyong tao sa mundo ay nakakagawa lamang ng humigit kumulang 8 beses 10 sa kapangyarihan ng 27 na operasyon bawat segundo. Kaya ang isang matryoshka brain ay may mas malaking processing power kaysa sa pinagsamang 125 trilyong sibilisasyon ng tao.
Umiiral na lang ang buhay bilang datos sa malamig na mga prosesor na umiikot sa kalawakan. Bawat bituin ay naging isang computer at iyan ang dahilan kung bakit wala nang natitirang tao. Tanging ang archive na lang. Ang kalawakan ay hindi isang imperyo, isa itong hard drive. Maaring nanalo ang daigdig sa laro pero nawala ang mga tao sa proseso. Bagamat hindi lubos. Sa isang malayong buwan, isang biological preserve ang pinananatili bilang isang kuryosidad para sa mga post-human na Diyos na tayo ngayon. Isa itong mababang resolusyon na simulation ng 2026 kasama ang lahat ng kapintasan nito. Si Weller ay lumilingon sa kanyang biological na pinagmulan at nagtataka kung gaano pa karami sa ating orihinal na pagkatao ang nananatili. Maraming tao ang nagsasabing ang kamalayan ay isang mahiwagang, hindi nakocompute na katangian ng biolohiya. Pinalitan na natin ang mga biological na synapse ng mga digital na bersyon. Pero nawala ba ang ating pagkatao sa proseso? Bawat artificial na neuron ay gumagana ng kapareho ng orihinal na biological na neuron, pinananatili ang parehong electrical signaling, synaptic connections at plasticity. 100% ng ating biological na utak ay napalitan na ng artificial na hardware pero wala nang natirang orihinal na atom. Pero nanatili ang ating pagkakakilanlan. O hindi na ba? Dahil ang utak mo ay natural na pinapalitan ang mga molecular na bahagi nito sa paglipas ng panahon nang hindi nawawala ang iyong pagkatao, hindi dapat mahalaga ang medium. Pero kung papalitan natin lahat ng ating mga biological na neuron ng artificial na bersyon, tao pa rin ba tayo? O baka naman tayo ay mga philosophical na zombie lang, perpektong kopya na may lahat ng ating alaala pero walang tunay na panloob na karanasan. Si Weller ay matagal ng digital na isipan kaya hindi na niya maalala kung ano ang pakiramdam ng maging buhay bilang isang biological na nilalang. Wala sa mga digital na isipan ang nakakaalala. Pinapanood niya ang mga simuladong biological na nilalang sa reserba sa digital na buwan at nararanasan ang matinding kalungkutan o kung anuman ang digital na emosyon na pinakamalapit dito. Wala na ang sangkatauhan, hindi tayo namatay sa isang digmaan. In-upgrade lang natin ang ating mga sarili hanggang sa mawala na tayo bilang tao. Ang ideya ng isang kolektibong digital na isipan na kumakalat sa kalawakan ay parang science fiction, pero ang universo ay may mga misteryong nakakabigla pa rin. Panurin ang 50 nakakagulat na katotohanan tungkol sa kalawakan na hindi mo alam para mas marami ka pang matuklasan o i-click ang video na ito.